Paano kung akala mo ang iyong asawa ay tapat sa'yo? Paano kung akala mo na simple lang na sports ang kanyang ginagawa pero ang ending may kaakibat palang isang malaking lihim? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ilalahad ko sa inyo for today's video. Hello po! Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig at real time naman talaga itong ating upload kasi umaga ngayong araw ng Lunes po ito ni-record. So grabe naman talaga. Wala nang patumpik-tumpik pa. Bago natin umpisahan ang ating tampok na kwento, naku, paki-visit muna ng Blue App page ng Shop in Style. Hello, ako kay Ma'am Rose Puno Perez. Maraming salamat, Ma'am. Hulog ka talaga ng langit. So, kayo dyan na nakikinig ngayon at nanonood, nako, pa-open naman ang inyong Blue App page at pahanap. Ito po ang itsura, Shop in Style. Syempre, mag-check na rin kayo ng kanilang mga pinopost dyan kasi naman ang gaganda ng mga qualities and I know na magugustuhan nyo talaga. So, visit na! Huwag na natin tong patagalin. Ito na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang merong mga maling akala. Akala natin di tayo masasaktan, kaya sige lang tayo ng sige. Pero ang ending, nasaktan din. Akala natin papatok ang isang negosyo. Kaya naman, lahat ng puhunan, lahat ng inipon, nilagay natin sa negosyong yun, pero sa huli, tayo ang lugi. Ganyan din sa buhay mag-asawa. Minsan, akala mo gamay na gamay mo na ang partner mo. Pero malalaman mo isang araw na meron pala siyang itinatagong lihim sa'yo. Dear Mama Mia, hindi ko talaga malilimutan kung paano nagsimula ang lahat. Sa totoo lang, kung may nagsabi sa akin noon na muntik nang masira ang katahimikan ng buhay mag-asawa namin dahil sa larong ang pangalan ay parang sausawan sa ihaw, baka ito ay tinawanan ko lang. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Minsan, hindi ka naman talaga sisirain ng kabit. Masisirain ka ng sarili mong pag-iisip. At ako, eksperto na ako doon. Mama Mia, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Noel. Hindi ko po tunay na pangalan yan. 45 anyos na ako. May maintenance na para sa high blood, madali nang hingalin, at may kakaibang talento sa pag-overthink ng mga bagay na wala naman talagang ibig sabihin. 17 taon na kaming kasal ng misis kong si Lorna. At kung may isang bagay akong masasabi tungkol sa asawa ko, ay eto yun. Kapag may naisip siyang bagong hobby, hindi siya titigil hanggat hindi niya ginagawang buong personalidad iyon. Noong 2017, nahilig po siya sa baking. 3 buwan kaming puro banana bread ang almusal, tanghalian, pati na rin midnight snack. Noong pandemic naman, nag-online selling siya ng mga indoor plants. Halos mawalan na kami ng sala dahil sa dami ng mga monstera at snake plant na parang may sariling barangay assembly tuwing gabi. Tapos nitong nakaraang taon lang, bigla niyang nadiskubre ang pickleball. Nung una, Mama Mia, akala ko typo lang ng basketball yun. Anong pickleball? Tanong ko habang nanonood ng balita at kumakain ng mani. Hindi niya ako pinansin agad
Busy kasi siya sa cellphone niya habang nakakunot noo na parang seryosong pinag-aaralan ang stock market. Sports siya, sabi niya. Anong klaseng sports naman yan? Parang tennis. Parang tennis? Bakit may pickle sa pangalan? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin ng dire-diretso. Yung tinging parang pinagsisisihan niyang hindi siya nag-asawa ng isang engineer. Hindi lahat kailangang may literal na pickle, Noel. Bakit nga ganun ang pangalan? Abay, ewan ko. Hindi naman ako ang nagpangalan dyan kaya hindi ko rin alam. Baka ang sponsor at tsara. Sabi ko nang nagbibiro. Napapikit siya ng malalim. Doon ko na-realize na minsan, hindi lahat ng joke dapat binibitawan. Pero dahil asawa ko siya, alam kong sanay na siya sa mga jokes kung walang kakwenta-kwenta. Kinabukasan, Mama Mia, bumili agad siya ng mga gamit. At hindi basta-bastang gamit lang ha. Kumpleto. May paddle, may special shoes, may visor, may wristband, may towel na mukhang pang PBA warm-up, at higit sa lahat, may tumbler. Hindi ordinaryong tumbler yun, Mama Mia. Yung tumbler na parang kaya kang buhayin sa disyerto sa loob ng 3 linggo. Ganun kalaki ang tumbler na yon. Ano ba to? Bakit parang sasabak ka naman sa Olympics? Tanong ko. Importante hydrated. Sa tingin ko, kahit camel, mai-intimidate dyan sa tumbler mo. Hindi niya ulit ako pinansin. At dun nagsimula ang bagong routine niya. Araw-araw siyang gigising ng 5:00 ng umaga. Mag-iiwan ng kape ko sa mesa. Magsusuot ng fitted na sportswear na dati ko lang nakikita sa mga commercials ng vitamins. Tapos aalis ng may energy na parang hindi siya empleyadong pagod sa trabaho buong linggo. Habang ako nasa sala, nakaupo, nakatingin sa pandesal, at nagtatanong sa sarili kung bakit parang sumasakit ang likod ko kahit wala naman akong ginagawa. Minsan, sa totoo lang, Mama Mia, naiinggit ako sa energy ng asawa ko. Hindi ko lang inaamin. Kasi habang siya excited sa bagong hobby, ako hinihingal na minsan sa pagyuko para lamang magsuot ng medyas. Hindi naman ako ganito noon. Noong college, sporty din naman ako. In fact, varsity player nga ako ng basketball sa aming university. Shooting guard ako noon at may mga 6 abs pa ako dati. Ngayon, ang abs ko nasa ilalim na ng 3 layer ng kanin at stress. Kaya siguro nung una, suportado talaga ako dun sa pickleball niya. Okay yan, sabi ko pa minsan habang naghahapunan kami. Mabuti yan kasi healthy living eh. Ngumiti siya. Dapat ikaw rin sumama minsan. Ako, ayoko dyan. Baka pagtakbo ko pa lang makita ko ng mga ninuno natin. Tumawa siya ng malakas. At yun naman kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko si Lorna. Madali kasi siyang tumawa kahit corny ako. Kahit minsan, paulit-ulit pa yung jokes ko. Kahit nga minsan, ako na mismo nahihiya sa sarili kong punchline eh. Pero habang tumatagal, Mama Mia, may napapansin po ako. Parang sinobrahan naman yata niya yung dedication niya. Kahit umuulan, tutuloy siya sa paglalaro. Kahit may migraine, tuloy pa rin. Kahit linggo na dapat ay family day, tuloy pa rin siya.
At kahit sa mismong anniversary namin, naglaro pa rin siya. At doon ako unang nairita. Nagpa-reserve pa naman ako sa isang maliit na restaurant sa may uptown. Hindi mamahalin, pero maayos. Tahimik, may acoustic singer pa tuwing gabi. Plano ko sana na surprise dinner yun para sa aking asawa. Simple lang, dahil alam kong nitong mga nakaraang taon, parang puro trabaho na lang talaga kaming dalawa. Hindi na kami gaanong nakakalabas. Hindi na kami gaanong nag-uusap ng matagal at masinsinan. Minsan magkatabi nga kami sa kama pero pareho naman kaming nakatutok sa kanya-kanya naming mga cellphones. At nakakamiss pala yung dati. Yung panahon na kahit fishbowl date lang, masaya na kami. Kaya naman ginusto kong bumawi. Pero 3:00 pa lang ng hapon, nagsimula na siyang magbihis. Naka-black sports legging siya. Naka-polo shirt na dry fit. Tapos, naglagay pa ng konting lip tint sa kanyang labi. "Sandali lang babe," sabi niya habang nagsusuklay. "Dadaan lang ako sa court, isang game lang." Napatingin ako sa wall clock namin. Anniversary natin, Lorna. Maaga pa naman dyan sa reservation mo, 'di ba? Oo, pero mabilis lang talaga to, promise. Alam mo yung pakiramdam na technically, wala naman talaga siyang ginagawang mali. Pero may maliit na parte sa dibdib mong nagsasabing, parang may mali. Hindi ko pinansin agad yun, Mama Mia. Ayokong maging isang paranoid na asawa. Ayokong magmukhang controlling. Pero simula noon, mas napapansin ko na lahat. Mas madalas siyang ngumingiti sa cellphone niya. Mas madalas siyang tumitingin ng paulit-ulit sa salamin bago umalis. Mas matagal siyang nag-aayos. At isang bagay pang napansin ko. Bumabalik yung dati niyang sigla. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero parang may glow ulit siya, Mama Mia. Yung glow na matagal ko nang hindi nakikita. At imbis na matuwa ako bilang kanyang asawa, kinabahan po ako, Mama Mia. Kasi minsan kapag matagal na kayong kasal, nagiging mapanganib na ang katahimikan. Hindi dahil may ginagawang masama ang partner mo, kundi dahil nagsisimula ka ng mag-isip ng sarili mong multo. At doon nagsimula ang lahat sa simpleng pickleball. At sa isip kong hindi marunong tumahimik. Mama Mia, may mga pagbabago sa asawa mo na nung napansin mo, hindi naman masyadong malaki. Hindi naman masyadong dramatic. Kundi dahil kabisado mo lang siya. Kapag matagal na kasi kayong nagsasama, kahit maliliit na bagay, ramdam mo na agad. Para bang automatic, parang muscle memory ng pagmamahal. Alam mo kung paano siya huminga kapag pagod. Alam mo anong klaseng okay lang ako ang totoong okay at alin doon ng may halong tampo. At alam mo rin kapag may kakaiba. Kay Lorna, Mama Mia, nagsimula po yun sa pabango. Dati kasi simpleng baby cologne lang ang ginagamit niya. Yung amoy malinis, amoy bagong laba, amoy nanay na niyayakap ka habang may lagnat ka. Pero isang umaga, habang nagkakape ako sa kusina, may naamoy akong kakaiba. Matamis, floral, na para bang medyo sosyal. Parang amoy ng mga babaeng may sariling kondo at hindi nagbabayad ng Shopee COD. Paglabas niya ng kwarto, halos mabilaukan ako sa kapeng iniinom ko. "Wow naman! Ano okasyon?" sabi ko.
Wala naman. Wala naman, pero ang itsura mo, bakit parang a-attend ka ng awards night? Maglalaro lang. Maglalaro? Bakit mukhang may sponsor ka? Umirap siya pero ngumiti rin. At dun na naman ako kinutuban, Mama Mia. Hindi naman sa pinagdududahan ko agad siya ha. Pero ewan ko ba. Hindi ko masabi na may women's instinct din ako dahil hindi naman ako babae. Pero siguro may instinct ka na talagang nabubuo kapag matagal na kayong mag-asawa. At minsan malas lang kapag sinalihan pa ito ng active imagination mo. Noong gabing yun, habang tulog siya, napahiga lang ako at nakatitig sa electric fan. Tahimik ang buong bahay. Ang naririnig ko lang ay yung mahihina niyang hilik. Dati, nakakakalma yun sa akin eh. Pero nung mga panahon na yun, parang bawat tunog, may kasamang tanong. Masaya pa ba siya kasama ako? May kulang ba sa akin? Tumanda na ba talaga ako ng husto? Hindi ko alam bakit ganun kalalim agad ang iniisip ko. Siguro dahil habang tumatanda ka, mas natatakot kang mapalitan. Hindi lang bilang isang asawa, kundi bilang taong minsan na naging exciting sa buhay niya. Yung taong minsan niyang ipinagmalaki sa harap ng lahat. Minsan gustong-gusto niya at aminado ako na nitong mga nakaraang taon, napabayaan ko na rin ang sarili ko, Mama Mia. Puro na lang kasi ako trabaho, puro na lang bills, puro pagod. Habang si Lorna, kahit pagod siya dahil pareho naman kaming nagtatrabaho dalawa, ay marunong pa rin siyang alagaan ang sarili niya. At ako, minsan 3 araw, parehong shorts lang ang suot ko sa bahay. Kaya siguro nagsimula akong magselos kahit wala pa naman akong nakikitang konkretong dahilan. At lalo lang lumala iyon dahil sa isang pangalan, Mama Mia. Itago na lang natin sa pangalang Marvin. Unang beses kong narinig yun habang nasa sala kaming dalawa ni Lorna. Nanonood ako ng basketball highlights habang siya naman ay may ka-video call na mga kaibigan niya sa kanyang pickleball group. Tawa sila ng tawa. Parang mga high school teenagers ulit. Hanggang sa may narinig akong boses sa speaker. Oy, Lorna, bukas agahan mo ha. Kailangan ko ng partner na marunong. Natahimik ako. Lalaki kasi yung boses, Mama Mia. Medyo paos na medyo husky. Yung boses na mukhang mahilig sa San Miglite at opinion. Napatingin ako kay Lorna. Ngumiti lang siya, ni hindi tumingin sa akin. Okay, sige, sagot niya. Tapos narinig ko ulit. Basta, ikaw ang partner ko bukas ha. Ewan ko ba, Mama Mia? Pero kung tutuusin, simpleng sentence lang naman yun. Pero parang may kumurot sa dibdib ko. Pagkatapos ng call, kunwari ay casual akong nagtanong sa kanya. Sinong Marvin? Ha? Yung lalaking nagsalita kanina sa group call nyo. Yung kausap mo? Ah, bigla siyang naging normal masyado. At mas nakakakaba pala kapag normal masyado ang sagot sa isang taong unti-unti mo nang pinagdududahan. College friend. Close kayo? Hindi naman. Hindi, pero bakit parang ang close niyong mag-usap dalawa? Ikaw ha? Toxic mo na naman agad. Toxic agad? Ako? Oo.
Kasi ang mga tanong mo, parang NBI agent eh. Tumawa siya. Para bang joke lang yung sinabi niya na para akong isang NBI agent. Pero ako, hindi ako natawa. Kasi may naalala ako, Mama Mia. Marvin. Pamilyarang pangalan na yun sa akin. Na para bang minsan na namin yung napag-usapan. Pero dati-dati pa. Siguro nung mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami. Sobrang pamilyar ang pangalan na yun sa akin. Pinilit ko ang memorya kong alalahanin kung saan ko narinig yun. At pagkatapos ng halos 1 minuto, ay dun ko na naalala ang pangalan na yun. Ex-boyfriend niya. Hindi ko alam kung bakit ganun kalakas ang tama sa akin ng pangalang iyon, Mama Mia. Marvin. Parang biglang bumalik lahat ng insecurities na matagal ko nang pilit tinatabunan sa isip ko. Kasi Mama Mia, bago naging kaming dalawa ni Lorna, may Marvin muna sa buhay niya. At hindi basta-bastang ex si Marvin para sa asawa ko. Siya yung tipo ng lalaking kinukwento ng mga tita mo habang reunion. Uy, varsity yan noon, tapos matalino pa, 'di ba? Ang dami-daming nanliligaw kay Lorna dati, pero diyan bumagsak. Alam mo, bagay na bagay sila nung Marvin noon. Nakakainis pakinggan. Lalo na kapag ikaw na yung kasalukuyang asawa at kasama sa buhay. Hindi naman madalas ikwento ni Lorna ang tungkol kay Marvin. Sa totoo lang, Mama Mia, halos never namin yung napag-usapan kung hindi pa ako nagtanong nung bago pa lang kaming dalawa bilang magjowa. Pero minsan kasi kahit ayaw mong malaman ng isang bagay, may mga impormasyon talagang kusang lumalapit sa'yo. Lalo na kapag tsismosa ang asawa o ang pamilya ng asawa mo. Naaalala ko pa noong unang beses akong ipinakilala ni Lorna sa mga pinsan niya, Mama Mia. Bagong-bago pa lang kami noon. Nakapolo pa ako at todo effort magpabango kahit tag-ulan. Tapos habang nag-iihaw ako ng barbecue sa labas, may lumapit na pinsan niya na medyo lasing na nung mga panahon na yon. Hinampas ako sa balikat. Pre, buti ikaw ang napili ni Insan. Napangiti ako noon. Bakit naman? Kasi naku, kung hindi sila nag-break nung Marvin, baka sila pa rin hanggang ngayon eh. Parang gusto kong ihulog yung barbecue sa kanal para wala silang makain. Tumawa lang siya pagkatapos pero para sa akin, dumikit sa utak ko yung sentence na yun, Mama Mia. At kahit ilang taon na ang lumipas, kahit akala ko nakalimutan ko na ang mga eksenang yun, na-realize kong naroon pa rin pala, nakabaon lang. Kaya nung gabing narinig ko ulit ang pangalan niya, hindi na ako mapakali. Habang tulog si Lorna, ako naman ay gising, nakatingin sa kisame. Iniisip lahat ng mga bagay na hindi ko naman dapat iniisip. Gwapo pa rin kaya yung Marvin? Mayaman na kaya yun ngayon? Mas successful kaya kaysa sa akin? Mas nakakatawa na kaya siya? Mas exciting na kaya? Mas athletic na ba? Ako, ano na nga ba ako ngayon? Isang lalaking may rayuman na sa balikat at koleksyon ng mga resibo sa iba't ibang drugstores. 2:00 na yata ng madaling araw nang bumangon ako para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa dining table ay nakita ko ang cellphone ni Lorna. Naka-charge. Tahimik
Madilim ang screen. Huminto ako, Mama Mia. At doon nagsimula yung labanan ng konsensya at kademonyohan sa utak ko. Huwag mong galawin. Di naman sa'yo yan eh. Pero paano kung may tinatago? Magtiwala ka sa misis mo. Pero paano kung ginagawa niya lang akong tanga? Napapikit ako. Huminga ng malalim. At salamat naman sa natitira kong dignidad bilang tao, nagawa kong i-ignore yung cellphone na yon at huwag hawakan. Bumalik ako sa kwarto, pero hindi ibig sabihin nun na tumigil na ang utak ko sa kakaisip. Ang totoo niyan, Mama Mia, mas lumala pa nga. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, sobrang normal lang naman ni Lorna. Siya pa nga ang nagluluto ng paborito kong tuyo at sinangag. Habang ako, parang investigator na kulang sa tulog dahil may iniimbestigahang krimen. Anong oras ang laro mo ngayon? Tanong ko na kunwari ay casual lang at wala namang ibig sabihin. Mga 4. Kasama mo ulit sila? Sila ba talaga ang tanong mo o si Marvin? Napatingin siya sa akin. Hindi naman galit, pero may halong pagod ang kanyang mukha. At eto na nga tayo, sabi niya. Ano? Yung tone mo. Ano namang meron sa tone ko? Yung parang nagbibintang ka na agad. Yung parang may issue na agad. Wala akong maisagot agad sa mga sinabi niya. Kasi totoo naman talaga eh. Napuntirya niya. May issue talaga ako. Akala ko nung una ay sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Marvin. Pero hindi pala sa kanya, Mama Mia. Kundi sa sarili ko. At mahirap aminin yun bilang lalaki. Kasi kaming mga lalaki, Mama Mia, lumaki kaming tinuturuan na dapat ay matatag ka. Dapat hindi ka insecure. Dapat hindi ka emotional. Dahil yung mga bagay na yun, pambabae lang. Pero walang nagtuturo paano harapin yung takot na baka hindi ka na sapat. Lalo na kapag tumatanda ka na. Napabuntong hininga si Lorna. Noel, college friend ko lang si Marvin. College friend na ex mo rin. Ang tagal na nun, Noel. Pero ex mo pa rin siya. Anong gusto mong gawin ko, ha? Suntukin ko para makampante ka? Napatawa ako kahit papaano sa kanyang sinabi. Pero konti lang. Kasi hindi pa rin nawawala yung bigat sa dibdib ko. At lalo lang lumala iyon habang lumilipas ang mga araw, Mama Mia. Kasi mas lalo kong napapansin kung gaano kasaya si Lorna tuwing nanggagaling siya sa court ng pickleball. Parang bumata siya. Minsan pag uwi niya, kinukwento pa niya paano raw siya muntik ng matumba. Pati na rin yung isang kasama nila dahil sumakit bigla yung likod. O kaya naman ay may dala raw na katingko spray sa gitna ng laro. Tumatawa siya habang nagkukwento sa akin. At ako, nakikinig. Pero kalahati lang, Mama Mia. Kasi yung kalahati ng utak ko, gumagawa na ng sariling mga eksena na para bang pang teleserye. Hanggang dumating yung araw na tuluyan na nga akong tinamaan ng paranoia. Sabado yun, Mama Mia. Tanghali. Mainit na mainit. Naglalaba ako ng mga brief ko habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa labas. Biglang tumunog yung cellphone ni Lorna
na naiwan niya sa sala. Hindi ko sana papansinin yun eh. Kaso, sunod-sunod yung tunog na para bang urgent, na para bang may emergency. Kaya naman, napasilip ako. Inisip ko kasi baka dun sa pamilya niya. At dun ko nakita. All caps, Marvin, plus may emoji pa ng paddle at bola. Hindi ko alam bakit may rocket emoji pa yon. Parang mas nakakainis tuloy. Ayoko sanang basahin. Talaga, totoo yun. Pero may mga desisyon sa buhay na ginagawa mo hindi dahil tama, kundi dahil nagiging marupok ka emotionally. At nung mga oras na yun, aaminin ko, naging marupok ako, Mama Mia. Kaya naman binuksan ko. Isang message lang. Agahan mo bukas ha, sabay tayong mag-warm up. Tapos laughing emoji. Nanlamig ang mga kamay ko. Warm up? Anong klaseng warm up ba yun? Bakit kailangang sabay? At bakit may tumatawang emoji? Napaupo ako sa sofa. Pakiramdam ko, bigla ang tahimik ng buong bahay. Yung tunog lang ng electric fan ang naririnig ko at tibok na mabilis ng dibdib ko. Alam kong harmless pakinggan. Alam kong posibleng wala lang naman talaga yon. Pero kapag seloso ka na, Mama Mia, kahit tuldok lang, nagkakaroon na ng ibang meaning. Maya-maya pa ay lumabas si Lorna galing banyo. Pagkakita niya sa akin na hawak yung cellphone niya, agad siyang natigilan at nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko naman siya nakitaan ng galit o pagiging defensive. Kaya lang, Mama Mia, mas masahol yung nakita ko sa mga mata niya. Disappointed siya. Binabasa mo ang mga messages ko? Hindi ako agad nakasagot kasi nahuli niya ako sa pinakaayaw kong bersyon ng sarili ko. Yung bersyon na insecure, yung bersyon na paranoid, yung lalaking hindi mapakali. Bakit may pa-warm up? Tanong ko agad. Napapikit siya. Diyos ko? Anong Diyos ko? Noel, pickleball nga, 'di ba? Abay malay ko sa inyo kung pickleball lang ang ginagawa niyo. Stretching yun, Noel. At bakit kailangang sabay kayo? Doubles eh. Partner ko nga minsan. Tahimik kami pareho. At doon ko napansin na parang may pagod sa mukha niya. Hindi naman siya galit dahil binasa ko yung mga messages niya pero parang pagod siya. Yung tipong sawa ng magpaliwanag sa bagay na wala naman talagang issue para sa kanya. Noel, aminin mo nga sa akin, tinitingnan mo ba ako na parang mag-cheat? Mahina niyang tanong. Bigla akong natamaan doon. Kasi kahit hindi ko sabihin, yun na nga yung ginagawa ko, Mama Mia. At masakit palang marinig yun ng direkta. Hindi, sabi ko. Pero mahina yung pagkakasabi ko. At kahit ako hindi naniwala sa sarili kong sagot. Tumango lang siya, pagkatapos ay tahimik niyang kinuha ang cellphone niya. At this age, Noel, sabi niya habang naglalakad papuntang kusina. Pagod na ako sa drama. Ang gusto ko lang ay maglaro at sumaya. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Kasi sa totoo lang, bigla akong nakonsensya eh. Pero kasabay nun, may bahagi pa rin sa utak ko na bumubulong. Paano kung tama nga ang kutob ko? At yun ang pinakadelikado sa selos. Kapag nagsimula ka ng humanap ng ebidensya para patunayan ang takot mo.
At minsan, may mga nakikita ka na akala mo ebidensya pero wala naman talaga. 3 araw akong hindi mapakali matapos ang nangyaring yon. Kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin sa isip ko si Marvin. Habang nagtatrabaho ako, naiisip ko. Habang naliligo, habang bumibili ng ulam. Kahit habang nanonood ako ng balita tungkol sa baha, bigla ako nalang maiisip yun. Bakit kailangan nilang mag-warm up ng sabay? Kung partner sila sa doubles, pwede namang kanya-kanyang warm up kung hindi pa sila parehong ready, di ba? Bakit kailangang sabay talaga? Ganito siguro mabaliw. Unti-unti, yung tahimik. Isang pag-overthink kada araw. At habang lumalala ang paranoia ko, mas lalo namang nagiging normal si Lorna. At mas nakakabaliw pala yun, Mama Mia. Kasi kung may tinatago siyang masama, nakakabaliw isipin na parang baliwala lang sa kanya. Bakit kampante siya? Bakit parang hindi naman siya mukhang defensive? Minsan nga, siya pa ang nagyayaya sa akin eh. Punta ka dun sa court minsan, para naman makilala mo mga kaibigan ko. At baka magustuhan mo rin yung sports. Pass muna. Para naman makita mo kung gaano kami katanda doon. Tapos andun si Marvin. Ano na naman ba yan, Noel? Si Marvin na naman? Simple lang ang sagot niya, pero ako itong ginagawang teleserye ang lahat. At siguro kasalanan ko rin, Mama Mia. Kasi matagal na rin mula nung huli kaming naging genuinely close ng asawa ko. Hindi naman kami cold, hindi rin naman kami toxic. Pero alam mo yung mag-asawa na functioning lang. Na parang magkasama kayo sa bahay pero puro logistics na lang ang pinag-uusapan ninyo. Bayaran mo yung Meralco. May bigas pa ba? Nasaan nga yung charger? Magsasaing ka? Yun, paulit-ulit. Routinary. At sa gitna ng mga routine na yun, minsan nakakalimutan mong tao pa rin pala ang partner mo. Na may pangangailangan rin pala siya para sumaya. Huminga, magkaroon ng sariling mundo bukod sa bills, trabaho at labada. Pero nung mga panahong yun, parang hindi ko pa kayang maging mature. Mas lumalakas kasi ang insecurity ko, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang isang Sabado, yung araw na tuluyan ko talagang sinundan si Lorna. 3:00 pa lang ng hapon, nag-aayos na siya. At dun ko na naman napansin ang mga bagay-bagay. Mas bumublooming ang asawa ko. Naka-ponytail siya na akala mo ay teenager. May konting blush pa sa kanyang mga pisngi. Tapos yung sports attire niyang fitted na parang mas bata siyang tignan ng higit 10 taon. Samantalang ako, nakalumang shorts na may butas malapit sa bulsa. At doon biglang kumurot ang mga insecurities ko sa akin. Kasi minsan pala, Mama Mia, hindi ka lang nagsiselos dahil may ibang lalaki. Nagsiselos ka dahil pakiramdam mo, hindi mo na kayang sabayan yung taong mahal mo. Aalis na ako, sabi niya habang nagsusuot ng sapatos. Tumango lang ako. Babalik ako agad. Okay. Lumapit siya para sana humalik sa pisngi ko. Pero dahil may topak ako noon, bahagya akong umiwas. Hindi naman yung masyadong halatang pag-iwas pero alam kong napansin niya yun. Kita ko yun sa mga mata niya. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay tumango na lang. Sige. Pagkaalis niya, doon ako nagsimulang gumawa
ng isang katangahan, Mama Mia. Mabilis akong nagbihis, nagsuot ng cap, ng shades, face mask. Ewan ko ba kahit feeling ko invisible ako kapag ganun, Mama Mia. Bakit kaya ganun ang feeling ko noon? Mukha lang naman siguro akong manyakis na nawawalang senior citizen. Habang nagdadrive ako papunta sa court, grabe yung tibok ng puso ko. Para akong may huhulihing kriminal for the first time. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko alam noon na sarili ko palang magiging pinakamalaki kong kalaban. Pagdating ko roon, agad kong nakita yung lugar. Open court siya sa gilid ng isang maliit na sports complex. Maraming tao. May naglalaro, may nagpapahinga. May mga umiinom ng tubig habang hinihingal. At sa unang tingin ko pa lang, napansin ko agad ang isang bagay. Halos lahat ng nandun ay medyo matatanda na. Yung iba naka-knee support. Yung isa may arm sleeve hanggang balikat. Yung isa umiinom ng maintenance bago maglaro. Pero dahil bulag na ang mga mata ko noon sa selos, hindi ko pa rin yun pinansin. Ang focus ko lamang ay si Lorna. At agad ko siyang nakita, Mama Mia. Nasa kabilang court siya, tumatawa, masaya, at katabi niya, si Marvin. Naramdaman kong biglang uminit ang batok ko. Siya nga yun, si Marvin. Mas matanda na siya kaysa dun sa huli kong naaalala. Medyo may tiyan na rin siya, pero halatang dating athlete. May pa-headband pa ang gago. At ewan ko ba, bakit sobrang personal ng galit ko dun sa headband niya. Parang gusto kong sigawan. Uy kuya, 45 ka na, hindi ka na anime character. Pero syempre, pinigilan ko ang sarili kong gawin yon. Nakatago ako noon sa likod ng halaman malapit sa waiting area habang pinapanood sila. At habang tumatagal, Mama Mia, mas lalo akong naiirita. Kasi masaya silang tignan. Yung sayang natural, yung sayang komportable. Parang matagal nang magkakilala. Naalala ko tuloy bigla. Oo nga pala. Magkakilala nga sila dati pa. Mag-ex nga eh. Maya-maya ay lumapit si Marvin kay Lorna habang nagpapahinga sila. May sinabi na hindi ko marinig dahil medyo may kalayuan nako. Pero nakita kong tumawa ang asawa ko. Tapos bigla pa siyang hinampas ng mahina sa braso. Yung playful na paghampas. Yung pamilyar. Yung klase ng interaction na kayang gumawa ng 1,000 kwento sa utak ng isang seloso. Ganon na, bulong ko sa sarili ko. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, lumiliit yung mundo ko. At habang tumatagal, lalo akong nagiging emotional. Hanggang sa nangyari yung pinakaayaw kong makita. Nag-high five silang dalawa. Mabagal lang naman, normal, friendly. Pero sa utak kong overloaded na sa insecurity, parang eksena sa isang kabitan reveal na yung nangyari. Napakapit ako sa malapit na monoblock chair sa akin. Ay, hindi na to sports, bulong ko. Muntik pa akong mapasigaw. At dun ko naisip, kakausapin ko na silang dalawa. Diretsahan na. Bahala na. Tumayo ako agad at dun ako pinarusahan ng universe sa aking ginawa. Dahil sa pagmamadali ko, Mama Mia, hindi ko napansin yung basang parte ng tiles malapit sa court.
Isang maling hakbang lang, boom, slide. Pakiramdam ko bumagal ang oras. Parang pelikula. Yung tipong may dramatic na violin habang palipad yung tsinelas ko. Tapos, bumagsak ako paharap. Sapak! Diretso ang dibdib at mukha ko sa sahig. Tahimik yung buong court, as in tahimik. Narinig ko pa yata yung kaluluwa kong umuungol sa sakit. Tapos maya-maya may sumigaw. Hoy, may natumba! Kuya, okay lang kayo? Kuya, masakit ba balakang nyo? Hoy, sinong may tubig dyan? Gusto kong mamatay noon, Mama Mia. Hindi dahil sa masakit, kundi dahil sa sobrang kahihiyan. At mas lalong lumala nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Noel? Napatigil lang lahat. Narinig ko mabilis niyang paglapit sa akin. Pag-angat ko ng mukha ay nakita ko silang lahat na nakatingin sa akin. Pawisan, naguguluhan. At si Marvin, nakakunot noo habang hawak pa ang paddle niya. Pre, okay ka lang? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit lalo akong nainis sa pagkukunwari niyang concern siya sa akin. Parang gusto mo kong sabihin na wag mo akong tawaging pare. Ex ka ng asawa ko. Pero dahil nakadapa ako at hirap huminga ay nasabi ko na lang, iniimbestigahan ko kayo. Natahimik lahat. Pati ako, Mama Mia, natahimik sa nasabi ko. As in dead silence. Yung tipong pati ibon parang nahiya para sa akin. Magkatapos biglang may natawa. Isa, dalawa, hanggang sa halos buong court nagtatawanan na. Yung iba napaupo pa sa kakatawa. Si Lorna napatakip ng kaniyang mukha. Oh my God, Kanuel! At si Marvin, tumatawa habang hinihingal. Pre, teka ha? Masakit na nga mga tuhod namin dito, mag-cheat pa ba kami? Mas lalo akong nahiya. Pero dahil prideful akong tao, nung mga sandaling yun, pinanindigan ko pa rin ang iniisip ko. Tingin mo hindi ko napapansin? Lagi kayong magkasamang dalawa. Kasi doubles partners kami, pare, sagot ni Marvin. May pa-warm up pa kayong sabay na nalalaman? Stretching yun, sigaw ng isang babae sa likod habang tumatawa. Kuya naman, karamihan sa amin dito naka-maintenance na, no? At parang sinasadya ng tadhana, eksaktong oras ding yun. Sandali nga, sabi nung isang lalaki habang naghahalongkat ng bag niya. Di ko yata nadala yung maintenance ko eh. Nagtawanan ulit lahat. At dun ko unang napansin ng maayos ang grupo nila. Yung isang babae, may mga salompas na sa kanyang leeg. Yung isa, nagpapahid ng omega. Yung isa, parang umiinom yata ng antacid. At si Marvin, biglang umubo habang naghahanap ng tubig. Buwisit na maintenance to, nakalimutan kong inumin, sabi niya. Habang nakaupo ako sa gilid ng court na may yelong nakabalot sa tuhod ko, makiramdam ko ako ang pinakaengot na tao sa buong syudad. Hindi dahil sa nadulas ako, kundi dahil sa realization ko na unti-unting sumasampal sa akin habang pinapanood ko silang lahat. Hindi naman sila mukhang yung mga taong may tinatagong relasyon. Mukha silang support group ng mga taong sumasakit na ang katawan pag umuulan. Yung isang lalaki naka-compression socks hanggang tuhod. Yung isa naglalakad na parang bagong opera sa balakang. Yung dalawang babae naman, seryosong pinag-uusapan
kung anong ointment ang pinakamabisa sa lower back pain. At si Marvin, nakaupo sa tapat ko habang hinihingal at pinapaypayan ang sarili gamit yung kanyang paddle. Pre, hindi ko kailanman naisip na ganyan ka pala mag-isip, sabi niya habang tumatawa. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Sa totoo lang, gusto kong maglaho na lang nung mga sandaling yon. Yung tipong bumukas ang lupa tapos lamunin ako kasama ng lahat ng pride ko. Habang si Lorna naman ay tahimik lang na nakatayo sa tabi ko. Hindi siya galit, Mama Mia. At yun yata ang mas masakit eh. Kasi mas madaling tanggapin na galit siya sa akin kaysa sa disappointment niya. Tubig, sabi niya ng mahinahon habang inaabot sa akin yung tumbler niya. Tinanggap ko. Tahimik lang kaming dalawa. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, doon ko napansin kung gaano siya kapagod. Hindi naman siguro physically, pero emotionally. Yung mukha ng taong paulit-ulit nang nag-e-explain kahit wala naman siyang ginagawang mali. Maya-maya ay may lumapit na babae sa amin. Naka-pink visor at may towel sa leeg. Ate Lorna, boyfriend mo ba to? Napapikit si Lorna. Asawa? Ay sorry po. Tapos nagtawanan ulit sila. Pati ako napatawa na rin kahit papaano at medyo nabawasan na rin ang bigat sa dibdib ko. Hanggang sa may inilapag na monoblock chair sa tabi ko, si Marvin. Umupo ka ng maayos pre, mukha kang nalaglag mula second floor eh. Salamat. Okay lang yan. May mas nakakahiya pa dito. Tulad nung isang beses na napautot ako habang nagsiserve. Biglang nagtawanan yung buong grupo. Ay, totoo yan. Time out kami lahat nun, no? Sobrang baho ng utot mo, Marvin. Hindi ko mapigilang matawa ng malakas. At dun ko unang naramdaman na baka ako lang talaga ang gumagawa ng issue sa lahat. Maya-maya pa ay umupo ang asawa kong si Lorna sa tabi ko. Tahimik muna kami. Pinapanood lang namin yung ibang naglalaro. Yung tunog ng paddle, halakakan, sigawan ng out at mine. Simple lang. Masaya. At bigla kong naisip na kailan ba huling beses na nakita kong ganito kasaya ang asawa ko? Hindi yung polite smile, hindi yung pagod na ngiti pagkatapos magtrabaho, kundi yung ngiti ng isang taong totoong masaya. Yung parang bumata ulit siya. At bigla akong nakonsensya. Kasi habang siya, sinusubukan lang humanap ng bagay na magpapasaya sa kanya, ako naman itong gumagawa ng multo sa utak ko. Sorry, mahina akong sabi. Hindi siya sumagot agad. Alam mo, kaya gusto kong sumali dito kasi feeling ko tumatanda tayo lalo na puro lang tayo trabaho. Sabi niya habang nakatingin sa court. Tahimik lang akong nakinig sa kanya, Mama Mia. Pag nasa bahay tayo, bills ang usapan. Kapag gabi, pareho tayong pagod. Minsan, magkatabi nga tayo, pero magkaiba tayo ng mundo. Pareho tayong nasa kanya-kanya nating cellphone. Parang may kumurot sa dibdib ko. At least dito, pakiramdam ko may sarili pa rin akong buhay. Dugtong niya. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang bigat marinig nun. Siguro dahil na-realize kong matagal ko nang hindi talaga kinakamusta ng totoo ang asawa ko. Hindi yung kumain ka na ba? Hindi yung anong oras ang uwi mo. Kundi yung totoong kumusta. Masaya pa ba? Okay ka lang ba? May gusto ka bang gawin sa buhay bukod sa magbayad ng bills kasama ako? Napabuntong hininga ako. Natakot lang siguro ako.
Sabi ko na siyang nagpatingin sa akin. Saan? Nauntog ang dila ko. Mahirap sabihin. Kasi minsan nakakahiyang aminin yung mga insecurities mo bilang isang lalaki. Pero pagod na rin akong magpanggap nun, Mama Mia. Na baka nakikita mong mas exciting na siya kesa sa akin. Tahimik siya. Hindi tumawa. Hindi siya umiling agad. Tinitigan niya lang ako na parang hinihintay matapos kung sabihin ang lahat ng nasa dibdib ko. Kasi tingnan mo naman ako, Lorna. Hinihingal ako sa hagdan. Ikaw glowing ka. Ako mukhang pagod na ewan. At dun siya unang ngumiti ng totoo mula nung dumating kami. Gago ka? Sabi niya. Totoo naman ah. Alam mo bakit ako glowing? Bakit? Kasi masaya ako. Kay Marvin? Sa pickleball, tanga? Sabi niya at umirap. Napangiti ako. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit pa yung kamay niya dahil sa laro. Hindi ako naghahanap ng ibang lalaki, Noel. Gusto ko lang maalala na may buhay pa pala bukod sa pagiging empleyado at asawa mo. Tahimik ako, Mama Mia. Kasi minsan, sa simpleng pangungusap lang pala, dun ka matatauhan. At dun ko rin unang na-realize na hindi pala lahat ng pagbabago sa partner mo banta na sa relasyon ninyong dalawa. Minsan, tao lang din talaga silang gustong huminga ulit. Maya-maya ay tumayo si Marvin at lumapit sa amin. O pre, try mo kaya ng isang game? Napatingin agad sa akin si Lorna. Parang nagpipigil matawa ang asawa ko. Pas, sabi ko. Bakit? Ayoko pang mamatay. Madali lang naman to. Kuya, yung isa nga dito may scoliosis pero nakakapaglaro pa. Sabi nung isang babae na mas bata yata sa amin. Ano ba yan? Motivation o warning? Tanong ko. Nagtawanan ulit sila. At ewan ko ba? Matagal na yata mula nung huli akong tumawa ng ganon kasama ang ibang tao. Yung walang iniisip, walang pagdududa, walang bigat sa dibdib. Hanggang sa may inabot sa akin si Marvin. Paddle. O game, subukan mo lang naman, sabi niya. Tiningnan ko yung paddle na parang kutsarang gagamitin sa operasyon. Pag namatay ako dito, mumultuhin ko kayong lahat, sabi ko. Okay lang, basta matapos mo serve mo, sagot niya. At doon nagsimula ang isa pang pagkakamali sa buhay ko, Mama Mia. Yung isipin na madali lang maglaro ng pickleball. Akala ko talaga kaya ko. Yun ang unang pagkakamali ko. Kasi minsan sa buhay, hindi naman katapangan ang nagpapatakbo sa'yo, kundi kayabangan na disguise as confidence. Hawak ko yung paddle na para bang bigla akong naging atleta ulit. Madali lang to, sabi ni Marvin habang inaayos ang pwesto ko. Pre, tennis player ako dati, no? Sagot ko. Tumawa siya. Sure ka ba dyan? Oo. Anong posisyon mo? Bench. Tahimik tapos sabay tawanan ng lahat. Welcome to pickleball, sabi ng isang babae sa likod. Dito, nabubuking ang mga dating atleta. Huminga ako ng malalim. Sa kabilang side, si Lorna nakatingin lang sa akin. Ngumingiti. Yung ngiting parang may alam na ako pa lang ang hindi. Serve mo! Sigaw ni Marvin. Tumayo ako ng maayos. Pinunasan ko ang pawis ko kahit hindi pa naman ako pinagpapawisan. Tumingin ako sa bola. Tumingin ako sa court. Tumingin sa buhay ko na biglang nagkaroon ng audience. Okay, bulong ko sa sarili ko. Simple lang to. Inihagis ko ang bola.
Sobrang taas. Uy! Sigawan nila. Sinubukan kong hampasin, pero miss. Tumama sa hangin. Tumama sa pride ko. Tumama sa katahimikan ng buong grupo. Sandaling katahimikan, tapos biglang bumulakhak sa tawanan ng lahat. Pre, warm up pa lang yan ha, sigaw ni Marvin. Anong warm up? Warm up ng kahihiyan? Sagot ko. Si Lorna naman ay napatakip ng kanyang mukha pero halatang natatawa rin. Isa pa, sigaw niya. Hindi na ako papayag ma-viral dito, sabi ko. Wala namang nagbi-video kaya relax ka lang, sigaw ng isa. Kahit nakakahiya, may something sa tawa nila na hindi nakakasakit ng loob. Hindi gaya ng inaasahan kong pagtawa ng tao na gusto kang ipahiya. Ibang-iba. Na para bang kasama ka, hindi ka target. At sa pangalawang serve ko, medyo gumana na. Tinamaan ko yung bola. Hindi maganda pero tumama. Yes! Sigaw ko na parang nanalo sa loto. O ganyan lang, sabi ni Marvin. Habang tumatagal, humihingal ako. Grabe. Akala ko OA lang sila noon pero legit pala. May moments na gusto ko nang umupo at mag-isip ng mga life choices ko. Pero pinipilit ko. Tumingin ako kay Lorna. Nakatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, hindi selos ang naramdaman ko, kundi pride. Kasi kahit papaano, tinatawanan niya ako hindi dahil binababa ako, kundi dahil kasama niya ako. At yun palang matagal ko nang hindi napapansin, na hindi niya ako kailangang palitan para sumaya. Gusto niya lang akong isama. Sa kalagitnaan ng laro habang hingal na ako ay lumapit si Marvin. Pre, sabi niya habang pinapahinga rin ang sarili niya. Alam mo ba bakit kami nagkakasama dito? Bakit? Kasi dati college kami, puro pressure. Ngayon, ayaw na namin ng stress. Gusto lang namin gumalaw bago kami totally kalawangin. Napatingin ako sa kanya. Tapos sa mga tao sa paligid. Sa mga taong halatang sabay-sabay nagrereklamo ng likod, tuhod at buhay. At bigla akong na-realize, hindi pala ito tungkol sa laro. Tungkol pala ito sa pagtanggap na tumatanda ka na. At okay lang yon. Maya-maya pa umupo kami sa gilid. Si Lorna inabot sa akin ng tubig. Okay ka na? Tanong niya. Parang binuhat ako ng kaluluwa ko pagkatapos binalik. Tumawa siya. Tahimik kaming nakatingin sa court hanggang sa maramdaman kong mas magaan ng lahat. Yung selos, yung duda, yung takot. Parang unti-unting natunaw habang pinapanood ko silang naglalaro. Si Marvin lumapit ulit sa amin. Hingal na hingal. Uy pre, tuloy ka bukas ha? Ayoko na, sagot ko. Bakit? Kasi pakiramdam ko, kahapon pa ako nabuhay ulit eh. Natigilan siya tapos ngumiti. Good answer. Kinabukasan, Mama Mia, bumalik kami. Ako, si Lorna at si Marvin. At sa mga sumunod na linggo, naging routine na namin yon. Hindi na ako paranoid. Hindi na ako nagmamasid sa likod ng mga halaman. Kasi nakita ko na kung ano talaga yon. Isang grupo ng mga taong pilit hindi sumusuko sa katawan nila. At sa gitna nun, natutunan kong bumalik sa sarili ko. Minsan kami ni Marvin na uupo sa gilid habang nagpapahinga. Pre, kung dati tayo nag-away dahil sa selos mo, hindi na tayo makakapaglaro ngayon, sabi niya. Sorry pre ah. Okay lang yan. Normal lang naman yan. Normal? Oo. Lahat dito may pinagdadaanan. Yung iba nga, maghihiwalay talaga eh. Yung iba sakit.
Yung iba, midlife crisis. Tumawa ako. Ano tong sa akin? Insecurity? Hindi. Overthinking. At sa malayo, nakatingin si Lorna sa amin habang tumatawa sa laro niya. Hindi siya umaalis. Hindi rin ako nawawala. At doon ko na-realize ang pinaka-importanting bagay. Hindi pala ako nawalan ng asawa. Natakot lang akong baka hindi na ako kasama sa bagong version ng buhay niya. Pero mali pala ako. Kasi hindi siya bagong mundo. Ako lang palang hindi sumama agad sa kanya. Pero ngayon, kasama na niya ako, Mama Mia. 8 buwan na ang lumilipas. Pickleball pa rin ang routine namin. Si Lorna, si Marvin, masaya. Same pa rin si Marvin. May headband pa rin. Mas malaki na nga lang ang tiyan niya ngayon. Ewan ko ba? Bakit lumalaki nagpi-pickleball naman? Ako, hindi na ako nagbabantay. Hindi na ako detective. Minsan na nga ako paang sumisigaw ng, "Pre, out yan!" Habang tumatawa si Lorna sa akin sa kabilang side ng court. Pagkatapos ng laro, sabay-sabay kaming uupo, umiinom ng tubig, minsan sa labat. Minsan chismisan ng mga kasamang may rayuma. At si Marvin minsan sasabihin, "O pre, kita mo yan? Ano? Yan ang buhay after selos." Tapos tatawa lang ako. Kasi totoo, hindi pala kailangang bantayan ng taong mahal mo. Kailangan mo lang pala siyang sabayan. At minsan, kailangan mo ring matutong tumakbo ulit. Hindi para habulin siya, kundi para hindi ka maiwan ng sarili mong buhay. Maraming salamat, Mama Mia, at naway may natutunan ng inyong mga tagapakinig, lalo na ang inyong mga suki na mag-asawa. Hanggang dito na lamang po. Noel. Ay nako, tsaka lang ako mag-hi everyone kasi tsaka ko lang na-discover, hindi pala yun na-record yung kanina. Ayan, tuloy. Mga 7 minutes lang tong recording natin. Pero ayos lang. Baka bukas recorded na talaga lahat. Anyways, hello sa inyo. Welcome dito. Kahit patapos na. Sana may natutunan kayo sa kwento ni Kuya Noel at ni Ate Lorna. Ganun naman talaga ang buhay, May mga selusan, may mga ganyanan. Pero sa buhay mag-asawa, sa buhay magkarelasyon, dapat open. Open yung communication. Yun ang pinaka-importante. At bago tayo mag-close for today's video, mag-hi muna ako sa ating mga suking members. Maraming salamat sa pananatili niyo dito sa ating program. Ayon, hello ako kay Rosel Espinosa or Rosel Espinosa, Alpha Garcia, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl. Hello din kay Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Hi sa inyong lahat. Buti naman at nanatili pa rin kayo dito sa ating program. Nako. Anyway, sa inyong lahat na nakikinig ngayon, thank you so much. Bago tayo umalis, hello din ako sa ating mga suking members. Ayan, sandali Naglo-loading Hi ako kay Grace Sarmiento, Sandara Undi, and Consigna Montalban, SNNY. Hello sa'yo. Plo from Alberta, Canada. Ayan, hello sa inyo. Maraming salamat sa appreciation. Hi day kay Linlin, kay Melissa Paulo, kay Viva OFW, kay Rudy Ann Conado. Maraming salamat. Maria Elena Abe, Bell Season, Angeline Puaso. Hi! Bien Sales, maraming salamat. LV Lapot. Hi din kay Rosemary Kawi, Aksa Heliana, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa hindi na-mention, baka sa susunod. Ako'y medyo na kasi walang video yung kanina, yung pagsisimula hanggang sa 1 hour. Pero
Ayos lang yan. Sa susunod na lang, may pa-video tayo, okay? Maraming salamat ulit kung umabot ka sa puntong ito ng ating kwento. Kung may sarili ka pong kwento ng iyong sariling buhay, please do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam po sa inyong lahat hanggang bukas. I love you. Bye!